nagsasabi, kilalanin na ang Diyos. Sa totoo lang, we do not truly know Him. And that is the very challenging thing. We profess that we really know Him. Pero minsan hindi niya pinasukat ang napakabago pala ang pagkakilala natin sa Diyos. That is why in our discussion today, it's my hope and prayer that we are going to get to know Him deeper like never before. Na sana hindi lamang mababaw ang pagkakilala. Pastor, kilala ko naman ng Diyos eh. Maybe. Let us put it this way. Sabihin natin, just for the sake of conversation, na kilala mo ang Diyos. Basic. Kilala mo siya, okay, bilang tagapagligtas mo. Who among you know God as your Savior? Come on now. Right? I think that's good. That's basic. Alam mo siya ang tagapagligtas mo. It's good that you know Him as your Savior because you realize without Christ being on the cross, He cannot save us. We are nothing. We cannot be saved from our sins. Puti na lang, niligtas tayo ng Diyos. Salamat na lang at tayo ay naligtas mula sa aking mga kasalanan. Okay yun. Halaga yan. Basic yan. Pero hanggang doon lang po ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Kilala natin ang Diyos marahil bilang ating protector. Sino sa inyo natutuwa na ang Diyos ay yung protector? Come on now. Di ba? Well, I think it's important for us to know that He protects us. I remember when we traveled to Baguio in the mid-90s. The whole family was there in the van, the BMW van, Vida Mo, Wallace Peak. Yung van ko rin na utility van got into so much trouble. We were in Baguio. I was driving, a new driver. Pakasras ako yun. Talagang, hindi ako makapalik-palik doon sa matalik na slope na yun na talagang bibela ko. At sa atras, talagang bibela ko. Little that I know. Yung inaatas ako, hindi ko nakikita. Naku, yung isang gulong. Apat ang gulong, di ba? Wala gusto pa kayo. Apat talaga. Apat ang gulong. Yung tatlo na lang ang nakasayad. Yung isa, umiikot na pero nakalamit na sa bangin. Sipin yan. Hindi ko alam yan. Hindi nyo rin alam yan. Marahil. Ngayon, alam nyo na. But you know what? I got into trouble. But because God sent someone, just like an angel to us at that moment, kinatok yung pintuan ko, itigil mo! Hindi ko kita marinig dahil nasa ulan. Itigil mo! Titigil ako. Bakit? Mahuhulog na po kayo. Malalim ang bangin. Nung tinignan ko, sabi ko sa mga kasama, baba! Baba lahat! Baba! Dahil mahuhulog tayo sa bangin. Nakita ko yung bangin. Pag kami nahulog doon, walang may iwang buhay. God protected me. Praise God! Amen! And may be here today, or my family will be here today. Alala ko lang yun, may conference yung mga youth dun sa Baguio. And we were there. So, wow, that's important. We know that God can protect us. Another thing is, probably you know Him as your healer. Sister Tutola, God is your healer. Come on. Amen. Alam niyo po, no, ako ang taong parang kamag-anak ay yung karamdaman. Ang dami ko nang pinagdaan ng karamdaman. Ang dami ko ng sakit. Nanay ko, ang tawag sa akin, ikaw, kung merong disgrasyada, ako, disgrasyado. Dahil bakit ka mo, madalas akong maaksidente. Nalaglag sa kanal, nahulog sa imbornal, tumama sa gate yung ulo ko, nahulog sa swing, tumama na naman yung ulo ko, nadulas, kung ano pa. Kaya ang tawag sa akin nanay ko, disgrasyado ka. Madalas ako itakbo na nanay ko sa hospital. And growing up, na-born again na ako. Ang dami ko, nagkaroon ko ng sakit sa baga, tinignan ko ng Lord, praise God. Nagkasakit ko sa puso, pinapagaling pa rin niya ako. Sana Lord, tapusin ko rin pagpapagaling para lumakas na ako ng lubos. You know what? I realized, God is my healer. Are you glad that God is your healer? Yes. That is something that we probably knew already. Kilala mo ang Diyos na tagapagligtas mo. Kilala mo ang Diyos na iyong protector. Kilala mo ang Diyos na iyong tagapagpagaling. Praise God for all of those. Pero, meron pa bang mga bagay na dapat nating malaman
Meron po sa Biblia. Katulad sinabi ko, mahal sa totoo lang, we do not truly know Him.